Maaasahan. Makatotohanan. Mapagkakatiwalaan. Laging nakatutok sa mga bagong at may init na balita. Walang pinoprotektahan. Walang kinikilingan. Serbisyong tapat ang paninindigan. Ito ang ACC Balita. Narito ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. JRMSU pasok bilang isa sa mga pinakamahusay na pamantasan. DA itinimok ng NBI na imbestigahan ng umano'y pagkamatay ng mga magsasaka. Mga residente sa Andosa, Korea, pinaliga. Lalay ang buhay ang sikat ngayon sa Zamboanga, Sibugay. Lila Alcantara pinili ang katahimikan matapos ang hiwalayan kay Kobe Para. Manny Pacquiao posibleng bumalik sa boxing ring para sa world title fight sa edad na 46. Martes, ika-6 ng Mayo 2025. Time check, alas 3 ng hapon. Tagahatid ng impormasyon sa anumang panig ng mundo. Ang mga balitang dapat inyong tutukan. JRMSU pasok sa mga pinakamahusay na pamantasan sa bansa ayon sa AE Scientific Index 2025. Live sa JRMSU si Sweni Ana Pico. Sweni? Patuloy ang pag-angat ng Jose Rizal Memorial State University or JRMSU matapos itong mapasama sa hanay ng mga pinakamahusay na pamantasan sa Pilipinas. Base sa nalabas na AD Scientific Index 2025, ayon sa ulat, nakuha ng JRMSU ang matataas na ranking mula sa daan-daang institusyon sa bansa. Base sa kalidad ng pananaliksik, epekto ng mga publikasyon, kausayan ng mga guro at kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang akademikong pamantayan. Narito ang mga ranking ng JRMSU base sa datos noong Nobyembre 10. 77 sa 324 na institusyon sa buong Pilipinas Universidad, 65 sa 273 sa pampublikong universidad, 44 sa 181 sa young universities o sa mga batang universidad sa bansa, at ikapito sa 45. Ang AD Scientific Index ay isang kinikilalang pandaigdigang sistema na sumusukat sa akademikong performance ng mga universidad sa pamamagitan ng pananaliksik at produktibidad ng kanilang mga faculty members. Ito ay isang malinaw na patunay ng dedikasyon ng JRMSU sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at makabuluhang pananaliksik. Bilang pangunahing pamantasan sa Zamboanga del Norte, patuloy nitong pinapatunayan ang tatak JRMSU, isang pamantayang akademiko na may malasakit at integridad. Mula rito, nag-uulat Sweni Ana Pikit. Magandang araw po sa inyong lahat. Sweni Ana Pikit, DA itinimok ng NBI na imbestigahan ang umano'y pagkamatay ng mga magsasaka dahil sa basang presyo ng palay. Narito ang mga detalye sa pagbabalita ni Jim. Ayon sa Manila, Philippines, hiniling ng Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng National Bureau of Investigation sa isang liham na ipinadala noong Lunes, Marso 24 upang imbestigahan ang pahayag na hindi bababa sa 3 magsasaka sa Nueva Ecija ang nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa mababang presyo ng palay. Hinihimok na ng Department of Agriculture ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng masusing investigasyon kaugnay ng mga ulat na may mga magsasakang nagbuwis ng buhay dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng palay. Magbibigay daw umano ng anumang tulong na kinakailangan ng mga magsasaka. Sinabi naman ng chairman ng party list group ng magsasaka na hindi bababa sa 3 magsasaka ang nagbuwis ng buhay dahil sa mababang presyo ng palay.
Ang isa pang grupo ng mga magsasaka ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP ay ikinalungkot ang mga naiulat na pagkamatay at kung paano hinihimok ng mga lokal na magsasaka na makipagkompetensya sa murang pag-angkat ng bigas. Ang mga magsasaka sa Nueva Ecija ay napilitang ibenta ang kanilang palay sa halagang 15 kada kilo o mas mababa pa na halos hindi magkasya sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Ang kanilang produksyon ay nag-iiwan sa mga magsasaka na walang paraan para suportahan ang kanilang mga pamilya o mabayaran ang tumataas na utang, sabi ng KMP sa isang pahayag nila noong Sabado ng Marso 22. Muling itinuturo ni Chu Laurel ang kawalan ng kapangyarihan ng National Food Authority para i-regulate ang mga presyo. Noong Pebrero, kinakailangan ng Department of Agriculture na magdeklara ng food emergency para mailabas ng NFA ang kanilang mga stock, libreng espasyo sa mga bodega at makapaghanda para sa panahon ng pag-aani ng palay. At ngayon, ang NFA ay kasalukuyang bumibili ng sariwang palay sa halagang 19 kada kilo sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Nasa 18 kilo ang natitirang bahagi ng bansa. Bumibili ito ng tuyong palay sa halagang 24 kada kilo. Maraming salamat, balik sa inyo. At sa aming pagbabalik, mga residente sa South Korea, pinanigas dahil sa lumalawak na wildfire. Nalayang buhay ang sikat ngayon dahil sa insidente sa Zamboanga Sibugay, tampok sa bagong awitin. Bullying doesn't always shout. Sometimes it whispers. It looks like silence, avoidance, a cruel laugh that no one stops. Most just watch, but watching isn't enough. Mind if I sit here? One voice, one action. That's all it takes to start change. Mga residente sa Andong South Korea, pinalikas dahil sa lumalawak na wildfire. Nang dahil sa sunog, 4 na bombero at nawani ng gobyerno ang nasugid. Nagbabalita, Mary Jane Cosmo. Patuloy ang paglilikas sa Andong South Korea habang lumalawak ang wildfire na sumiklab noong nakaraang linggo. Nasunog na ang mahigit 36,300 ektarya ng lupa dahilan upang lumikas ang libu-libong residente. Nasunog rin ang Guwonsa Temple, isang Buddhist temple mula ikapitong siklo habang nanganganib maapektuhan ng Hope Village, isang UNESCO World Heritage Site. Mahigit 3,700 bumbero, 76 na helikopter at 530 sasakyan ang pinadala upang sukuin ang sunog na sinasabing 70% ng nakontrol. Diniklara na bilang disaster zone ang mga apektadong lugar. 4 na bumbero at kawani ng gobyerno ang nasawi, habang 11 iba pa ang sugatan. Patuloy na iniimbestigahan ang dulot ng kapabayaan ng tao ang ilang sunog. Sa isang pulong ng gobyerno, tiniyak ni Prime Minister Han Duck-soo na kasalukuyang gumaganap bilang pinuno ng bansa matapos ng endorsement ni President Yoon Suk-yeol ang pustusang pagtugon upang masupo ang mga sunog. Ngayon din, nananawagan sa publiko na maging alerto habang nagpapatuloy ang tugong panahon sa tagsiin. Ayon sa mga otoridad, posible ang ilan sa mga wildfire ay dulot ng pagkakamali ng tao, kabilang ang paggamit ng apoy sa paglilinis ng damuhan sa mga lubang puntot at pagsisindi ng welding sparks. Ako, si Mary Jane Cosep, nag-uulat. Pinili ni Kapuso actress Kailin Alcantara na manahimik at mag-move on mula sa kanyang hiwalayan kay basketball player Kobe Paras. Ayon sa pahayag
Ipinahayag ng Sparkle GMA Artist Center, ang talent management arm ng GMA Network na namamahala sa career ni Kailin. Wala nang ibang nais ang aktres kundi ang magpatuloy sa kanyang buhay, panatilihin ang kapayapaan at igalang ang mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Ang pahayag na ito ay nilabas matapos isang halos 15 minutong video na ipinupost ni Jackie Forster, ina ni Kobe Paras, sa YouTube noong Linggo ng gabi, April 27. Sa nasabing video, nilinaw ni Jackie na walang naganap na cheating sa pagitan ni Kobe at Kailin. Taliwas sa mga lumabas sa espekulasyon, dagdag pa ni Jackie, matagal nang hiwalay ang dalawa bago pa man lumabas ang mga litrato ni Kobe na kasama ang ibang babae. Ayon sa kanya, ang Sparkle ang hindi nais na mabunyag ang hiwalayan ni Kailin at Kobe dahil sa mga kasalukuyang endorsement deals ng aktres. Sa ngayon, umaasa si Kailin na matapos na ang isyong ito at magpatuloy na ang lahat. Para sa balita at update sa mundo ng showbiz, ito si Jasmine Impahang, nag-uulat. They see me here and think I'm just homeless. But I had a home, I had a name, until it took it all, one night. I screamed, no one heard. I ran, no one came. Now, the street is the only place that doesn't ask me questions. I am not a trash. I am not invisible. I am a victim, and I'm still here. Mabuti naman kaya ang panahon sa susunod na araw. Alamin natin mula kay Weather Forecast Jaya Pacifico, live mula sa ACC Balita. Jaya? Mga kapamilya, ito ang update sa lagay ng panahon para bukas. Maraming lugar sa gitna at tibugang bahagi ng bansa na nakakaranas ng mga pagulan dahil sa nabuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kanina pong alas 2 na hapon. Muling namataan ang LPA 905 kilometers sa silangan ng Southeastern Mindanao at sabi ng Pag-asa, hindi inaasahang magiging bagyo ang LPA pero nagdadala ito ng mga pagulan sa maraming lugar sa bansa. Kikilos ang LPA palapit sa Mindanao bukas, Miyerkules, at tutubukin ang Eastern Visayas at tatawin ang gitnang bahagi ng Kabisayaan papunta din sa Mimaropa at palabas sa West Philippine Sea sa mga susunod na araw. Bago-bago pa ang pagtaya sa LPA kaya laging umantubay sa update ko dito. At sa Mindanao naman, uulan sa umaga sa Siargao at Basilan. At sa tanghali, buong Surigao provinces na may inaasahang pag-ulan. Mas maraming lugar sa Mindanao ang maulan mula hapon at nabantayan natin na may kalakasang mga pag-ulan dyan sa Bukidnon, Davao del Norte at maging dito sa Davao de Oro. Mawawalan din ang mga pag-ulan sa pagsapit ng gabi. Bagamat may aasahang pagkaunting pag-ulan pag lumalik na ang gabi sa may Surigao del Norte at Dinagat Island. Ngayon naman sa Metro Manila, magpapatuloy ang mainit at tuyong panahon bukas. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako si Gia Casico, mag-ingat. Sikat na buhaya sa Zamboanga Sibugay na napangalang lalay tampok sa bagong awitin. Para sa buong detalye, nagbabalita Bia Samson. Bia?
Sa barangay Siay, Zamboanga, Sibugay, isang buhay ang kinalalang si Lalay ang naging sentro ng usaping online. Ayon sa mga saksi, kinagat ni Lalay ang isang lalaki na umano'y napalapit sa kanyang kulungan. Ngunit hindi nagtagal, pinakawalan din ng buhaya ang lalaki matapos marinig ang pakiusap ng kanyang amo na nagsasabing, "Hutan man ka, Lay! Lulay! Hutan man ka, ha?" Ang simpleng linya ng amo ni Lalay ay agad na naging patok sa masa. Ginawan ng meme, remix at maging kanta ng mga Pilipino online. Bagamat delikado pa rin ang pakikisalamuha sa mga hayop gaya ni Lalay, mas mabuting mag-ingat pa rin tayo para sa ating kaligtasan. Ako, si Bea Samson, nag-uulat. Mabansang kamao ng Pilipinas, Manny Pacquiao posibleng nga bang bumalik sa boxing ring para sa world title fight sa edad ng 46. Babalita, Riza May Caballo. Riza? Sa isang nakagulat na balita sa mundo ng boxing, lumutang ang ulat na si Manny Pacquiao, ang 46 anyos na boxing legend, ay posibleng bumalik sa ring para sa isang world welterweight title fight laban kay Mario Borges ngayong Hulyo. Ayon kay WBC President Mauricio Sulaiman, si Pacquiao ay medically cleared at lisensyado na sa Nevada at pinayagan ng WBC na makalaban muli para sa titulo bilang isang kilalang dating kampiyon. Ngunit nilinaw ng kanyang tagapayo na si Sean Gibbons na walang nakatagdang laban sa ngayon at nakatuon si Pacquiao sa kanyang kampanya para sa Senado ng Pilipinas. Samantala sa mundo ng volleyball, isang malaking tagumpay ang nakamit ng Pilipinas matapos itong mapili bilang host ng 2025 FIVB Men's World Volleyball Championship. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ganapin ang prestiyosong torneo sa bansa mula Setyembre 12 hanggang 28. Nalalahukan ng 32 top-ranked teams mula sa buong mundo. Or PNVF. Formalize its... Sa basketball naman, naghahanda ang Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup 2025 na gaganapin sa Saudi Arabia ngayong Agosto. Sa kabila ng ilang pagkatalo sa qualifiers, nanatiling determinado ang kupunan na makabawi at makamit ang tagumpay sa torneo. Para sa karagdagang balita at update sa mundo ng sports, manatiling nakatutok sa ACC News. Ako, Sir Rizabay Caballo, nag-uulat. At iyan ang mga balitang tampok sa ating